Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ayan, nandito naman po tayo sa ating balitang halian. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ang ating balitang halian ay miyembro po ng Kakampi. Ay handog po sa inyo ng Kakampi Online. At ang Kakampi Online ay miyembro ng Philippine Online Broadcasters Association. Sa ulo ng ating mga balita, Transport Group naghahain ng motion sa SC pabor sa PUB modernization. Reso para maamyenda ng konstitusyon, inihain na. Pangulong Marcos pinakilos ng mga ahensya versus epekto ng El Nino. Siyam na isla sa South China Sea i-develop ayon sa AFP. Dalagita binoga sa ulo ng 16 na taon ng kanyang nobyo. Walang maapektohang pasahero sa Tigil Pasada ayon sa LTFRB. 77% ng jeep sa Metro Manila na consolidate na ayon sa LTFRB. 30 pasaway uli sa EDSA busway. Pinaguhuli na naman, tinikitan. Yon. Ayan ang kabuuan ng ating mga balita. At ito ay napapanahon. Yan, di ba? Sa kabuuan ng ating balita, naghain ng motion ang iba't ibang transport group sa pangunguna ng Pasang Mazda sa Supreme Court upang ipakita ang kanilang suporta sa PUB Modernization Program. Pinuunahan ni Pasang Mazda President Obet Martin ang paghahain ng motion for intervention na layon ding harangin ng petisyon para sa Temporary Restraining Order o TRO na inihain ng piston sa Supreme Court. Bukod kay Martin, kasama rin niyang naghain ng mosyon ang grupong Altoda sa pamumuno ni Libay de Luna, akto ni Boy Vargas at LTAP ni Lando Marquez Sr. at iba pang mga transport group. Ayon sa intervenors, inihain nila ang mosyon dahil sila ang lubos na maapektuhan kung anuman ang maging aksyon ng Korte Suprema sa petisyon. Ipinaliwanag naman ng transport group na layo ng modernisasyon na maging komportable ang mga pasahero at mas maging sistematiko ang pampublikong transportation sa pagkakaroon ng pasilidad tulad ng garahe, fleet management system, kabilang automatic fare collection system at GPS cash finance management system. Bukod dito, magkakaroon din ng mas maayos na labor standards para sa mga drivers, operators, at transport workers. Ito'y kinontra ni Martin. Ang sinabi ng mga kontra-modernisasyon na magkaroon ng krisis sa transportasyon at overprice na presyo ng modern jeep. Iginit niya na marami ng suppliers at halos 1 milyong kada unit na ang lamang ang 1 million kada unit na lamang ang presyo ng mga modern jeeps. Oh, maganda. Hindi rin daw umano mawawala ang iconic jeeps dahil sa mga manufacturer na gumagawa ng disenyo nito sa modern jeep basta't ayon sa Philippine National Standard. Samantala, upang maiwasan na magkaroon ng constitutional crisis, inihain ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang isang pinag-isang resolusyon ng Senado at
Kamara upang maamyendahan ang ilang probisyon sa 1987 Constitution. Ayon kay Zubiri na ginawa nilang hakbang para maging malinaw na walang ibang probisyon na babaguhin maliban lamang sa mga economic nature. Kabilang sa mga particular na tinukoy ng Section 11, Article 12 tungkol sa National Patrimony at Economy, Paragraph 2, Section 4 ng Article 14 tungkol sa edukasyon, science and technology, arts, culture, and sport at Paragraph 2, Section 11 ng Article 16, General Provision Advertising. Yan. Sinabi rin ni Zubiri na inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado na i-review ang economic provision ng 1987 Constitution. Ginawa ni Marcos ang atas kay Zubiri sa isang meeting kasama si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Zubiri, bagamat ang iginagalang at kinikilala nilang mga karapatan ng mga mamamayan na manawagan para sa pagbabago sa konstitusyon, dapat mag-ingat laban sa anumang pagtatangka na baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng pagsasamantala sa demokratikong proseso sa ilalim ng pagkukunwari na People's Initiative. Samantala, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na tutukan ang epekto ng El Nino sa ekonomiya ng Pilipinas. Sinabi ni Pangulong Marcos sa ito ay dahil sa aabutin pa hanggang second quarter ng taon ang panahon ng tagtuyot. Iginit pa ng Pangulo na mahalaga na maipatupad ang targeted intervention para hindi sumirit ang presyo ng pagkain dahil sa kakulangan ng produksyon. Dahil dito kaya kailangan anya na matutukan ang mga paraan para mapalago ang produksyon ng pagkain para makamit ang layuning food security ng ating bansa. Paliwanag pa ni Marcos ang pagkain ng pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation at bagamat maganda ang itinakbo ng ekonomiya, ay hindi pa rin dapat magpakampante sa mga hamon na maaaring magpabagal o sa posibleng maging dahilan ng pagkasira ng positibong pagtaya sa ekonomiya ng ating bansa. Ayon pa sa Pangulo, ang lumalalang tensyon sa politika sa ibang bansa ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang kalakalan, magpahirap sa global financing at mag-udyok ng fuel at food shock na maaaring magdulot naman ng pagbilis ng inflation. Isang hamon din anya ngayon sa lahat ng hindi lamang palaguin ng ekonomiya, kundi tiyakin na mararamdaman ito ng publiko sa lahat ng panig ng lipunan, lalo na sa larangan ng infrastruktura, healthcare system at educational system. Paularin at palalawakin ng Armed Forces of the Philippines ang mga isla na sakop ng bansa sa South China Sea upang maging kapaki-pakinabang sa tropa ng militar. Kabilang dito ang Kalayaan Island, Scarborough Shoal, Benham Rise, Mag-asa Island, Tito Island, Likas Island, Parola Island, Lawak Island at Patag Island. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner, ginawa nila ito upang mabigyan ng maayos na buhay ang mga sundalo na katalaga at nakadeploy sa isla, lalo pat bahagi ang mga ito ng isla ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang plano ng AFP ay sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil na rin sa usapin ng teritoryo sa South China Sea. Napag-alaman kay Browner na tuloy-tuloy ang pagdidevelop ng mga pasilidad sa mga isla dahil may pondo ang mga ito. Kasama rin sa modernization ng AFP ang pagbili ng barko. Wow, mayaman na tayo ah. Radar at
aircraft dahil hindi lamang territorial defense ang tututukan ng military kundi maging ang internal defense. Binigyan din ng AFP na nais nilang maglagay ng desalination machine para sa mga tropa ng militar na sakay ng warship na 1999 pa nasa Second Thomas Shoal o Ayungin upang matiyak na walang ibang aangkin sa naturang lugar. Bukod sa Pilipinas, inaangkin din ng Brunei, China, Malaysia, Taiwan at Vietnam ang umano'y kanilang sovereign right sa South China Sea. Patay naman ang isang 16 na taong gulang na dalagita na barilin sa ulo ng kanyang nobyo, kaedad niya sa Taguig City. Dead on arrival ang biktimang si alias Ana, na residente ng barangay Sagad, Pasig City. Inaresto naman ang suspect na si alias Al 16 years old, residente naman ng Taguig City. Sa ulat kay Taguig City Police Chief Police Colonel Robert Baisa, naganap ang pamamaril dakong alas 4:30 ng hapon sa bahay ng tiyahin ng suspect sa barangay Tuktukang, Taguig City. Nabatid na binigay na salaysay ng tiyahin ng suspect habang nasa loob ng kwarto ang kanyang anak at ang kapamangkin at ang biktima. Nakarinig sila na nag-aaway ang mga ito hanggang sa magulantang siya ng malakas na putok ng baril, kaya agad nilang pinuntahan ang pinanggalingan ng gulo. Nabungaran nila na ang biktima na duguan ng ulo, kaya't mabilis na itong isinugod sa Taguig Pateros District Hospital, subalit ito'y hindi na umabot ng buhay. Na-recover naman ng mga responding mga tauhan ng Stab Substation 4 ang isang Colt caliber .45 pistol na may magasin at 4 na bala. Habang patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon sa naturang insidente. Tiniyak ng Land Transportation Franchising Regulatory Board na walang maapektuhang pasahero kahit may banta pa ng tigil pasada ang grupo ng Piston at Manibela sa Metro Manila. Niliwanag ni Guadis na tuloy-tuloy ang ngayon taong 2024 ang implementasyon ng PUB modernization sa bansa, makaraang ang 7 taong pagkakantala ng naturang programa. 2017 naman na simulan ng pamahalaan ang PUB modernization at matagal nang hindi na ipatupad dahil sa kaka-request ng mga PUB drivers at operators na ipagpaliban ang naturang pagbabago. Binigyan din ni Guadis na wala ng extension sa franchise ng mga jeep at tapos na ang consolidation. Kaugnay nito, diliwanag naman ni Mar Balbuena, presidente ng Jeepney Group na Manibela, na wala naman silang kontra sa PUB modernization program ng gobyerno. Pero dapat ay wala ng consolidation dahil walang malaking halaga ang kanilang hanay para makabili ng bagong sasakyan. Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising Regulatory Board itong Lunes na magkakaroon ng sapat na pampublikong sasakyan sa Metro Manila na kung saan 97.18% ng mga rehistradong unit ng public utility jeeps ang aktual na pinagsama-sama sa Metro Manila noong 2023. Batay sa nakuhang datos, 97.18% ng mga rehistradong unit ng PUJs para sa 2023 ay aktual na nag-consolidated na sa Metro Manila, dagdag pa ni Tamayo. Batay sa ruta mapping ng LTFRB, sinabi ni Tamayo na malaki ang paniniwala ng ahensya na walang magiging problema sa public transport. Sinabi ng opisyal na susuriin nila ang unang bahagi ng Enero kung ang mga ruta ay nakakuha ng 60% consolidation. Wala pang 60% o wala man lang consolidation.
30 na namang mga pasaway na motorista ang hinuli at pinagmulta ng mga otoridad matapos dumaan sa EDSA busway kahapon ng umaga. Nabatid na karamihan sa mga natikitan ay mga motorsiklo, mga transport network, vehicle services, mga taxi at mga pribadong sasakyan. Pinapayagan din ang mga on-duty na ambulansya, bumbero at mga mobile police. Nabatid naman na bukod sa operasyon ng EDSA busway ay may hiwalay ding operasyon ng sa ICT na sa bike lane sa EDSA southbound ng nasa Santolan. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. Kayo po sundan niyo po kami sa aming mga Kakampi Online. Kakampi Radio naman kung gusto niyo sa YouTube. Yan ang ating mga balita sa araw na ito. Tayo muna yung makumuha ng mga balita sa weather update muna daw tayo. Ilagay ng panahon sa ating bansa ngayong araw ng Tuesday. So unahin po muna natin yung mga weather systems na kasalukuyan ay nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa. So currently, patuloy pa rin po umiiral ang hanging amihan o northeast monsoon at nakaka-apekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Samantalang yung shear line naman po ay nakaka-apekto din sa northern and eastern sections ng Mindanao. Kung makikita po natin sa satellite image, may mga kapal na kaulapan po tayo nakikita o na-observe dito sa may Mindanao area. So asahan po natin magiging maulan ng panahon sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong araw. Samantalang wala naman po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, patuloy pa rin po ang pag-iral at epekto ng hanging amihan. Kaya ang makikita po natin dito sa ating image, mostly cloudy skies po yung eastern section ng Luzon area. So yung mga pag-ulan po, mostly mga light rains or may hina mga pag-ulan ng mga pag-ambon pero magpapatuloy pa rin yung cloudy weather conditions. Sa nalalaming bahagi naman po ng Luzon, magpapatuloy naman yung maaliwalas na panahon. Meron din po mga chance ang makakaranas tayo ng mga pulo-pulong may hina mga pagulan o mga pag-ambon. At sa magiging abot naman po ng temperatura ngayong araw sa mga piling syudad dito sa Luzon, sa Lawag maglalaro mula 20 to 32 degrees Celsius, 19 to 26 degrees Celsius naman para sa Tugigaraw. Sa Baguio naman 13 to 22 degrees Celsius and may kalamigan din po yung magiging temperatura natin ngayong araw for Metro Manila, maglalaro mula 23 to 30 degrees Celsius. Para naman sa Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius at 24 to 31 degrees Celsius naman para sa Legazpi. So dapat naman po tayo sa magiging lagay ng panahon dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. So makikita po natin patuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon sa malaking bahagi ng Palawan at Visayas. So mostly fair weather conditions din po tayo. May mga tsansa lamang na mga pulo-pulong may hina mga pagulan o mga pag-ambon. Samantalang gaya po ng nakita natin sa satellite image kanina, yung shear line ay patuloy nakaka-apekto sa northern and eastern sections ng Mindanao area. So asahan po natin sa northern Mindanao, Caraga, pati na rin sa Davao region, makakaranas po tayo ng mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. At dahil mga nakaraang araw ay nakakaranas na po tayo ng mga sunod-sunod mga pagulan, ay pinag-iingat po yung ating mga kababayan dahil posible po yung mga pagbaha, pati na rin pagguho ng lupa, dulot makatamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas mga pagulan. Sa malalimang bahagi naman po ng Mindanao, fair weather conditions din po, although mas mataas yung tsansa na makakaranas tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms, o ito po yung mga panandaliang buhos ng ulan kadalasan sa hapon o sa gabi. So, agot naman po ng temperatura sa mga piling syudad dito sa Visayas, pati na rin sa Mindanao at Palawan. Calayan Islands temperature maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius naman dito sa Puerto Princesa. Maximum temperatures para sa Iloilo, Cebu at Tacloban, maglalaro po yan from 30 to 31 degrees Celsius maximum temperatures. Sa Zamboanga naman, 24 to 31 degrees Celsius maximum temperatures.
Sa Zamboanga naman, 24 to 34 degrees Celsius, 25 to 29 degrees Celsius para sa Cagayan de Oro, and 26 to 33 degrees Celsius naman para dito sa Davao. So para naman po sa gale warning or babala sa mga matataas na pag-alon, yung areas po na highlighted ng red ay nakataas po yung gale warning po natin. So yan po yung areas na nakakaranas po tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Diyan po sa Ilocos Norte, Cagayan, kasama po yung Babuyan Islands. Pati na rin po dito sa Isabela, Aurora, ilang bahagi din po ng Quezon Province, pati na rin sa Camarines Norte, sa may Catanduanes, as well as portions din po, or mga baybay ng Albay, Sorsogon, sa Northern Samar, Eastern Samar, sa may Leyte Provinces, pati na rin sa ilang bahagi ng Surigao del Norte. So, ibig sabihin po niyan, matataas yung mga pag-alon na mararanasan natin dulot na epekto ng Northeast Monsoon. So, delikado pong lumayag, lalong-lalo na yung may mga maliit na sasakyang pandagat. Dapo naman po tayo sa magiging lagay ng panahon hanggang sa darating na Biyernes sa mga piling syudad sa ating bansa. So for Luzon area, for Metro Manila, Baguio City, and Legazpi City, magpapatuloy pa rin po yung maaliwalas na panahon. Ngunit pagdating po ng Friday, medyo hihina na po yung epekto ng hanging amihan. So mostly mga isolated rain showers or thunderstorms sa hapon o sa gabi ang posibleng maranasan. Pagdating naman po dito sa Legazpi City, posible pa rin po yung epekto ng Northeast Monsoon by Wednesday and improving weather conditions or fair weather conditions po tayo pagdating ng Thursday hanggang sa Friday. Agwat ng temperatura po for Metro Manila hanggang sa darating na Friday, maglalaro mula 22 to 32 degrees Celsius. For Baguio City naman, maglalaro mula 13 to 24 degrees Celsius at sa Legazpi, maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Para naman po sa 3-day weather outlook sa mga piling syudad dito sa Visayas, for Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, patuloy pa rin po yung fair weather conditions, liban na lamang sa mga tsansang pulo-pulong mga pag-ulan. Agwat ng temperatura for Metro Cebu, maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius naman para sa Iloilo, at sa Tacloban, maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa mga piling syudad naman po dito sa Mindanao, for Metro Davao, kung makikita po natin hanggang sa darating na Thursday, posible pa rin po makaranas na maulan na panahon and then possible improving weather conditions tayo pagdating ng Friday. So ingat po lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Caraga, Davao Region at Northern Mindanao dahil inaasahan natin hanggang sa mga susunod na araw ay posible pa rin magpatuloy yung mga pag-ulan dulot na itong shear line. Para naman sa Cagayan de Oro, pagdating po ng Wednesday, makakaranas pa rin po tayo ng mga kalat-kalat mga pagulan, pero pagdating naman po ng Thursday and Friday ay improving weather conditions po tayo. Samantalang sa Zamboanga City naman, fair weather conditions din po, so magiging maliwalas din po yung panahon, liban na lamang sa mga tsansang pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa agwat naman po ng temperatura for Metro Davao, maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius at sa Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. Mamaya si Haring Araw ay sisikat ng 6:25 a.m. at lulubog mamayang 5:46 p.m. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan Online mo pala mahahanap. iba't ibang anik ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo pong magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number one dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City.
At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285, Guevara Street, corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Is it yummy? Yes. Yes. Sincerity.